Hello sa inyong lahat! Pasensya na kayo dahil ngayon lang ako ulit nakagawa ng videos dahil nga sa sobrang busy, marami akong pinagkakaabalahan at meron din kasi ako nakukuhang part-time kapag linggo minsan at kapag kagaling ko doon sa extra ko na yun talagang sobrang pagod ko dahil napakadumi nung nililinisan ko. Ito ay bahay ng mga Chinese na nag-aaral dito sa Madrid. Ayun. Then, bali sa video na to ay sasabihin ko sa inyo na if ever na Spain ang pipiliin nyo na puntahan at pagtrabahuhan, syempre unang-una magiging DH muna kayo dito at kapag na-level up nyo sarili nyo at nagkaroon kayo ng residency dito sa Spain, ay pwede na kayo makapagtrabaho sa ibang klase ng trabaho. Depende kung kayo ay applicable doon sa trabaho na gusto nyong pasukan. Ngayon, dito sa Spain ay kadalasan naman dito ang mga amo ay nagkakaroon ng increase ang kanilang mga chika o nagbibigay sila ng increase. Depende lang talaga sa employer na mapupuntahan nyo. Kagaya nga nung nakaraan, dati, nung bagong-bago ako dito, ang unang sahod ko talaga ay nasa 900 lang. Then after ng 1 year, nagtaas sila ng 950. Tapos after a year na naman, naging 1,000. Hanggang sa nagkapapel ako, naging 1,000 yung sahod ko. Then, noong nagkaroon na ng kontrata, ay naging 1,136 yung sahod ko. At yun nga, hanggang sa ngayon, hindi pala, hanggang nung nakaraan, ay 1,136 ang sahod ko. Then, itong sahod ng April katapusan, ay bali nitong May natanggap ko, ay nag-increase ang amo ko ng aking sahod. Kaya lang, hindi ko alam kung kahit kayo na makakapanood ng video kung ito ay matutuwa kayo kung magkano ang increase na ibinigay sa akin ng amo ko. Ito ay 14 euro lamang. Grabe, hindi ko maisip kung paano nila kinompute or kung paano ang ginawa nila, bakit nila ako in-increasean ng 14 euro lamang. Kasi noong January pa daw nagkaroon ng increase at ito ay 50 euro pero hindi ko alam kung bakit 14 euro lamang ibinigay nilang increase. Kaya natanggap ko nung payday ay 1,150. Kaya lang syempre, andyan na yan at saka okay na din kahit papaano kasi yung 14 euro pwede nang pambili ng bigas at kaunting ulam. Kasi nga sa hindi pa nakakalam ay shoulder ko ang pagkain ko dito dahil nga sa napakalaking pagkakamali ang nagawa ko na sinabi ko sa employer ko na magsiseparate ako ng pagkain at hindi naman pala ako bibigyan ng allowance para sa pambili ko ng pagkain. Kasi nga siguro katwiran nila may pagkain dyan kung ayaw mong kainin, ay ikaw nang bahala sa pagkain mo. Ayan. Ayun nga, dito ay depende talaga sa employer na mapupuntahan nyo. Kadalasan naman dito ay nagbibigay ng increase, kaya lang, yung iba kasi nakikiramdam o kaya deadma lang sila kahit alam naman nila dahil sila naman mismo ay tumataas din ang kanilang sahod, kaya alam nila na nagkakaroon ng increase. Pero dinidedma lang nila at hindi sila nagbibigay ng increase sa kanilang mga empleyado o sa kanilang mga chika. Pero hindi naman lahat. Meron pa rin talaga na sumusunod talaga sa katulad noong chika nung best friend ng amo ko, talaga napakaswerte niya kasi November pa lang nagkaroon na siya ng increase tapos madalas nagpapa-OT dun sa kanyang amo kaya siya, bali tatlo pala sila nagtatrabaho doon sa employer na yon. Meron siyang kasamang ibang lahi at siya ang pinakamalaki na nakukubra o na nagiging sahod every katapusan dahil nga sa siya ay madalas na nag-OT doon. Kasi meron kasing mga aso doon at kadalasan ay kailangan kasi kapag may aso yung employer nyo ay talagang parang anakin nila yan. Kaya kailangan mong alagaan at kailangan may iwan doon sa bahay if ever na may aso yung mga employer at sila ay aalis. Then nung nakaraang sa Sunday, may nakasabay ako na kababayan sa bus. Alam nyo naman minsan nakikipagkwentuhan tayo sa bus kasi nga nahihilo kasi ako na gumamit ng cellphone kapag nasa bus ako at nagkataon ay nakasabay ko yung isang kababayan natin. Siya ay magdadalawang taon na at magpa-process na siya ng papel dito sa Spain at nakakatuwa, napakaswerte niya sa amo na napuntahan niya. Tinanong ko kasi kung magkano ang sahod niya. 1,250 ang sahod niya. Imagine niyo na lang, siya ay wala pang papel pero sa simula ang sahod niya ay 1,250 at nakakatuwa pa, whole paga siya samantalang ako 1,150 ngayon ang sahod ko, then half paga lang ako, 'di ba? Dito kasi talaga ay swertihan. Tapos wala siyang inaalaga ang bata dahil malaki na yung anak ng kanyang employer. Meron dalawang aso nga lang na chihuahua na kanyang inaalagaan at maganda pa doon, minsan ay nag-OT siya kasi nga pag umaalis yung amo. At ang kagandahan pa ay hindi na siya umuupa ng boarding house kasi nga sa simula pa lang ng kanilang interview ay sinabihan na siya ng employer na mas prefer nila na mag-stay ka na lang doon sa bahay daw nila kasi nga may aso na minsan kapag umaalis sila kailangan niyang ilakad. Kailangan kasi kapag may aso talagang employer may naiiwan doon sa aso if ever na hindi nila isasama yung kanilang alagang aso. Diba maganda kasi nga yung kababayan natin nakatipid na siya sa boarding house tapos malaki
malaki pa ang sahod niya. Ang kagandahan pa dito, nag-aaral siya ng Spanish. Ang sagot ng employer niya, ang pag-aaral niya ng Spanish. Kasi nabanggit niya sa employer niya na kailangan niya ng certificate ng Spanish, kaya kailangan niya mag-aral. At yun nga, ang ginawa ng kanyang mga employer, sila na ang nag-shoulder ng kanyang gagastusin sa kanyang pag-aaral. At siya ay nag-enroll kay na Sir Christian. No, kasi kay na Sir Christian, medyo mahal yung bayad doon. Parang, dati kasi 50, parang 70 na ata ngayon. Na, hindi ako sigurado kung magkano na. Basta medyo malaki, parang 60 or 70 per month ang babayaran mo. Parang 60 o 70 per month. At yun ay 5 months. At malapit na siyang graduate. Kaya yan, napakaganda. At ang kagandahan pa, paminsan-minsan ay nakakapag-extra siya dahil marunong pala siyang mag-massage. Kaya sa mga kababayan natin na marunong mag-massage, pwede nyo itong gawing part-time. Kasi kanya-kanya naman yan na magiging customer o kliyente. Basta galingan nyo lang para yung mga kababayan natin na makakapagpamassage sa inyo ay may i-refer kayo sa kanilang mga kaibigan. At kung talaga nagustuhan nila ang inyong serbisyo, ay sa susunod na gusto nilang magpamassage ulit, ay kayo ang kukontakin nila. Kasi napakarami na rin ditong mga kababayan natin ang nagmamassage. At syempre, alam niyo naman tayong mga chika dito, ay talaga sumasakit ng katawan ang likod. Kaya kailangan din nating magpamassage. Kaya marami din dito ang nagpapamasahe. Kaya kung sino sa inyo, o kaya nasa kung sa amang bansa kayo naroroon at may time pa kayo mag-aral ng massage, pwede nyo yung gawing part-time pag pumunta kayo dito sa Espanya. Sana ay meron kayo natutunan dito sa aking share na video na dito kapag pumunta kayo dito ay iba-iba talaga ng offer na sahod ng mga employer. May malaki, may maliit. Sa totoo lang, may nag-o-offer pa rin ng 950. Depende na lang sa inyo kung ito inyo tatanggapin o hindi. At isi-chika ko na rin sa inyo na if ever na kayo ay makakahanap ng part-time dito, depende na lang din sa part-time na makukuha nyo kasi may mga nagpapa-part-time pa rin ang ino-offer ay 10 euro. Pero ang sabi ng karamihan, kung pwede daw ay wag daw natin tanggapin kung 10 euro lamang per hour ang i-offer sa atin. Kaya lang, ang point ko naman dyan, paano naman kung yun lang ang kaya noong nagpapa-part-time? Kasi ang point nila, hindi tataas ang bayad sa pagpapa-part-time kung may mga tumatanggap. Kaya lang, syempre, sayang din kasi yun. Kesa naman sa nakatambay ka lang sa boarding house na walang pumapasok sa'yo, yung 10 euro is okay na rin yun. Malaking bagay na rin yan kaysa naman sa wala. Pero ang pinopoint kasi talaga nila ay dapat wag nating tanggapin. Dapat nga daw ay 12 euro to 15 euro yung minimum na dapat na ibabayad sa atin once na kayo ay magpa-part-time sa mga amo dito na kukuha sa inyo. Depende na lang. Meron talaga tayong mga kababayan dito na sinuswerte talagang 15 euro per hour o kaya naman ay 20 euro per hour ang kanilang natatanggap sa kanilang napagpa-part-time man. Yan ay depende na lang sa inyo kung i-grab nyo o hindi. Pero para sa akin, kasi nga ako ay nagpa-part-time din, kung ano yung meron dyan, tanggapin na lang natin. If ever na lang tayo ay may choices na mas malaki, saka na lang natin i-grab yung may mas malaking offer. Pero for the meantime, kahit medyo mababa yan, okay lang kaysa naman sa wala. Sayang din kasi yan. Ayan, sana ay may natutunan kayo sa video ngayon ito at magsama-sama tayo sa mga susunod ko video. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, baka naman pwede. Pakiclick mo na ang subscribe button at para ma-notify ka ni YouTube na may mga bago akong upload, i-click mo na ang bell button. At kung meron kang katanungan, i-comment mo na yan sa baba. Maraming salamat at magkita kita tayo sa mga susunod kong videos.